Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong magpapatayo ng balahibo nyo? Sa gabing ito, isang misteryosong kwento mula sa isang veteranong sundalo ang ating maririnig, kung saan ang mga anino sa gubat ay nagdala ng takot at kamatayan. Habang naglalakad sila sa madilim na kagubatan, napansin nila ang mga kakaibang ukit at naramdaman ang presensya ng mga matang nagmamasid. Ano kaya ang mga nilalang na ito at bakit sila nagdulot ng matinding takot sa mga sundalo? Huwag kayong bibitaw dahil ang kwentong ito ay puno ng kababalaghan at misteryo na hindi nyo dapat palampasin. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Sana po ay marinig nyo ito ng maayos. Ako po si Mang Rudy, 85 years old na. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa channel nyo. At naisipan ko na rin pong magpadala ng kwento. Matagal ko na po itong gustong sabihin, pero natatakot ako. Baka may makarinig na hindi dapat makarinig. Pero sa edad ko pong ito, wala na akong pakialam. Malapit na rin naman ako sa hukay. Kaya gusto ko lang na may makaalam ng kwento ko. Noong kabataan ko, sumali ako sa hukbo. Naging bahagi ako ng isang unit na ipinadala sa isang base militar sa isang probinsya. Tawagin na lang natin sa pangalang Kapitan si Kapitan. Malaki ang respeto namin sa kanya dahil sa galing niya sa pakikidigma. Isang gabi narinig ko na nag-uusap si Kapitan at ang isa pang opisyal. Hindi ko na matandaan kung sino yung kasama niya. Pero ang naaalala ko ay parang may mission sila na gagawin at delikado yon. Kasi narinig ko yung boses ni Kapitan na parang nag-aalala siya. Hindi ko na masyadong naintindihan yung pinag-uusapan nila. Kasi nung marinig nila ako ay tumigil na sila sa pag-uusap. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman namin na nawawala si Kapitan at yung unit niya. Nagdesisyon yung unit namin na hanapin sila sa gubat. Bago kami umalis, nagkaroon muna ng briefing. Sinabi ni Kapitan na may nakita raw na mga bakas ng tao sa gubat at may mga bakas din ng dugo. Hindi raw nila alam kung kanino yon, kaya kami ang mag-iimbestiga. Pero ang sabi sa akin ni Kapitan ay may ideya na raw sila kung kanino yung mga bakas na yon. Ayaw lang nilang sabihin dahil baka magpanik kami. Habang naglalakad kami sa gubat, ay napansin ko na sobrang tahimik. Walang kahit isang ibon o hayop na gumagalaw. Parang may nagtatago sa mga puno at nagmamasid sa amin. Nakaramdam ako ng takot. Pero hindi ko pinahalata. Nakakita kami ng mga bakas ng dugo at isang katawan na walang ulo. Napasigaw yung isa naming kasamahan. Halos himatayin siya sa takot. Pumasok kami sa isang kuweba. May mga kakaibang ukit sa dingding. Sinuri ni Kapitan yung mga ukit. Parang may mga simbolo na may kinalaman sa isang ritual. Yung mga scout namin na nauna ay bumalik na nanginginig. Sabi nila ay kailangan na raw naming umalis. May narinig daw silang mga tunog. Parang may sumusunod sa kanila. Parang may mga matang nagmamasid sa kanila sa dilim. Hindi raw nila maipaliwanag kung ano yung nararamdaman nila. Pero natatakot sila. Nagkagulo kami, natakot yung iba naming kasamahan. Nagdesisyon si Kapitan na umatras na lang. Pero habang nag-uusap kami kung paano kami babalik, ay narinig namin yung mga kaluskos sa paligid. Nagsigawan yung mga kasamahan namin. Tinutok yung mga baril sa paligid. Sabi ni Kapitan ay umatras kami ng dahan-dahan. Pero nung umatras kami, ay nakita namin yung mga kasamahan namin na pinapatay ng isang hindi nakikitang nilalang. May mga anino sa paligid, pero hindi namin makita kung ano yung mga yon. Nagsisigawan yung mga kasamahan namin. Yung mga sigaw nila ay nag-echo sa buong gubat. Parang may mga demonyo sa paligid na nagtatago sa dilim. Tumakbo kami, yung iba sa amin ay hindi na nakasama. Nakalabas kami ng gubat at may helicopter na naghihintay sa amin. Nakasakay kami, pero yung iba naming kasamahan ay hindi na nakasama. Habang papalayo yung helicopter, ay nakita namin yung mga anino na nagtatago sa mga puno.
Pagbalik namin sa base ay ikinulong kami at tinanong kung ano yung nangyari. Hindi sila naniniwala sa kwento namin. Sabi nila ay nasiraan lang daw kami ng bait. Pinilit nila kami na magsinungaling. Sinabi nila na kapag hindi kami sumunod sa kanila, ay mabigat na parusa ang matatamo namin. Yung isa naming kasamahan ay nagprotesta pero agad siyang pinatahimik ng aming superior. Ito po yung dahilan kung bakit ko ibinahagi ang kwento ko. Gusto ko na kahit papaano ay may makaalam ng nangyari sa amin. Alam ko na may mga nakikinig sa akin ngayon. Nakikita ko sila sa paligid. Nakatayo lang sila at nakikinig sa kwento ko. Pero wala na akong pakialam. Hindi ko na sila kinatatakutan. Sa mga kasamahan ko na namatay sa gubat na yon, sana ay makapahinga na sila ng maayos. At sa mga nilalang na pumatay sa kanila, sana ay hindi na namin sila muling makaharap. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay nagpapaalala na may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag at dapat igalang. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-iingat kayo sa mga anino sa dilim.